Breastfeeding ka ba? Mabubuntis ka ba? Okay, para makarelate kayo ng husto ay meron tayong babasahing comment. Kay Don. Sabi ni Don, kapag breastfeeding po ba, possible na madelay? Unang dalaw ko kasi nung February 18 after manganak. Then March until now, di dinatnan. Sana masagot. Okay, so si ma'am ay breastfeeding tapos na-delayed na siya ng isang buwan after, no? After ng una niyang regla. So ibig sabihin, niregla na siya after ng breastfeeding niya. Siguro mga ilang buwan din 'yan. Okay. So si ma'am, sabi niya ay magwa 1 year old na daw yung baby niya. Mataas ang chance na mabuntis siya or buntis siya. Pero sabi ko nga, mataas ang chance. So ibig sabihin, pwedeng hindi, pwedeng oo, buntis siya. So syempre kailangan pa rin niya na mag-pregnancy test. Yun naman lagi eh. Okay, pag nagbe-breastfeeding kayo, ang tawag dyan ay lactational amenorrhea. So, ang tawag dyan ay LAM, lactation amenorrhea. Ibig sabihin, nagpapadede ka kaya ka may amenorrhea. Ang ibig sabihin ng amenorrhea ay wala kang regla. So, ito ay isang uri ng birth control. So, ibig sabihin, hindi ka mabubuntis. Pero kailangan meron kang basic na mga criteria. So, ito yung mga criteria ko na pinagbabasihan pagdating sa LAM or lactational amenorrhea. Una, kailangan yung baby mo ay regular mong pinadedede. 4 hours sa araw, 6 hours sa gabi ang pagitan. Okay? So maliwanag 'yon. 4 hours sa araw, 6 hours sa gabi. So continuous 'yon. Walang ibang tinetake ang baby, iniinom, dinedede kung hindi gatas lang ng nanay. Breast milk lang, walang iba. Yun yung unang criteria. Pangalawang criteria, kailangan yung baby ay less than 6 months or 6 months. 6 months pababa. Less than 6 months sa madaling salita. Doon, effective yun kapag 6 na buwan pa lang yung baby. So, within 1 to 6 months. Pangatlo, kailangan ay walang regla syempre. Para sigurado tayo na walang nangyayaring fertilization or walang nangyayaring paglabas ng itlog sa ovaryo. Yung tinatawag na ovulation. Para walang fertilization na mangyari. Ano ba yung fertilization? Ito yung pagjo-join ng egg ni Mrs. at saka sperm cell ni Mr. Walang mangyayaring ganun. Bakit? Walang lumabas na itlog sa ovaryo eh. Logic, di ba? So yung tatlong yon. Ngayon, ganito. Kapag yung tatlong yan ay naapektuhan, isa dyan ay nawala, delikado. Eto si ma'am, 1 year na pala yung baby niya. 1 year. So, ibig sabihin, nawawala yung isa nating criteria. So, mataas yung chance na mabuntis siya. At the same time, nagregla na pala siya. First regla, basahin natin. Yun o. So, sabi niya dito, unang dalaw ko kasi nung February 18, after manganak. So, ibig sabihin, nagregla na siya. Tapos ay, nung nagregla siya, na-delayed siya. So, ibig sabihin, pwedeng buntis. Or po pwedeng nag-a-adjust yung katawan niya. So, may chance pa rin naman si ma'am na hindi siya buntis. Kaya ganito, ang advice ko sa inyo, sa mga nagpapadede, kapag lumampas na ng 6 months, gumamit na kayo ng ibang birth control, kagaya ng condom. Gumamit na kayo ng iba. Pumunta kayo sa OB nyo o sa midwife, sa center, sa health center, kung maukausapin nyo yung mga nurses doon, yung mga nasa health center, magtanong kayo kung ano yung form ng contraception na pwede nyong gamitin. And then, kung madalian, condom. Kasi kapag umasa kayo dyan sa LAM or yung lactational amenorrhea na yan, mabibigo kayo, magkaka-baby kayo. Okay? So, clear tayo dyan. Kailangan yun ay less than 6 months,
laging pinadedede yung baby ng gatas lang, walang iba, tapos yung isa ay kailangan walang regla. Okay? So once na nawala ang isa dyan, delikado. Huwag nyo nang subukan na makipag-do o makipagsiping kay mister dahil baka kayo mabuntis. Biro nyo, yung baby nyo, hindi pa nalakad, may kasunod na naman. This is Nurse Ultimatum again. See you in my next vlog. Bye for now.